Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay and welcome back again diri sa tong YouTube channel. Og karon another trending confession na sab ang atong basahon nga gikan sa Yesenian Freedom Board. Sa mga wala pa nakasubscribe, palihog day ko subscribe og palihog na lang pug og tuklok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og sa mga kanunay nga naminaw sa tong mga audio stories diri. Daghang salamat kaayo ninyong tanan. Ug kung namoy mga shoutouts o mga opinions, i-comment down below lang na siya. Para ato na siyang mabasa. Og karon ladies and boys, ani ana ang confession nga safe haven. Kung ang ako ang kinabuhi isulat sama sa pocketbook, ingon ani ang mahimong istorya. Nagdagan ko paingon sa kong kwarto og dali kaayo na kong nalak ang pultahan. Siguro wala na ko nahitsura sa sige na ko hinila. Pero wala ko ilabot bisag unsa pa man ang maistorya sa laing tao or bisan sa ko ang pamilya. Nasakitan ko. Gipasakitan ko sa mga tao nga pagtuo nako mo'y mo pangga sa kuha hangtod sa hangtod. College ko nga nakailan ako si PJ. Dungan mi nga nagpila sa register para pagpa-encode sa moang schedules. Ug tungod kay sa kadaghan sa nagpa-enroll, naabtan mi og siyam-siyam usa mi na cater. Ingon sila na kung kinsa daw imong una makaila sa sulod sa eskwelahan, dili na jud nimo malimtan. Og tinuod jud kay after na ako nakaila si PJ, kami naman jud ang perme nagkuyog hangtod na human mi sa college. Criminology si PJ ug ako kay nursing. So nang tuig sa college, nanguyab na siya sa ko. Second year na may usa naging official amo ang relasyon. Si PJ ang klase sa lalaki nga wala kay ikapintas. Maayo ang hitsura ug maapod ang batasan. Maong walay pagbabagikan sa kuang ginikanan sa dihang pagpaila nako sa iya. Legal mi sa pareho na mga ginikanan. Welcoming mo bisita, manaaman mi or wala sa balay. Mura og miyembro na mi sa pamilya sa matag-usan. Dungan mi nga nangandoy. Dungan mi nga naningkamot. Kung unsa ko ka sure sa iya, maupod siya sa ko. Ni-graduate mi sa parihong tuig. Ni-pasar pod mi sa nagkadiiyang exam sa parihang tuig. Nagpulis si PJ og nahimo pod kong nurse. Halos perme mi nga mag-double celebration kauban amo ang pamilya. Ug dila pa, kasal na lang ang kulang para mahimong legit na nga mga in-laws. Pero flashback sa ta. 24th birthday na ko to, pero wala jud bisan isa nga ni-greet sa ko sa balay. Naka-receive na lang ko og greeting sa laing mga tao, pero ang pamilya nako og pamilya ni PJ kay wala jud nakahinumdo. Medyo nahiwagaan ko kay dili man sila ingon ana. Kung naaga ni mag-birthday kay layo pa lang kompleto na ang plano kung asa i-help ug unsa ang mahimong handa. Pero atong adlaw, wala jud sila nag-uno. Nasamutan pa nga dayon alas 10 nag-isa-isa na sila og panglakaw sa balay. Nga wala man lang nanghagad sa kuha kung mukuyog pa ko. Mga alas 11 niabot akong duha ka amiga na si Raya og Kay. Batch na ko silang duha sa college. Manglaag daw mi kay birthday daw na ako. So kung nahuna, maayo pa sila kay nakahinuto. Bisan si PJ, himala pod kaayo nga wala nagparamdam ato na adlaw. Ni-action ako og pangluod sa tanan ato pero ako alang gipugan. Ingon sila na mag-ilis daw ko og nindot na sinina para extra special. Sa bagay kay nakapustura jud pod hinuon silang duha.
Lain pod og magniyagit. Pagkahuman og ilis o gamay pangarte, nang larga na mi sakay sa kotse ni Kay ug nang hunong mi sa usa ka inland resort. Ang tana ko, unsay naa dire? Nitubag Syria nga mga sayta. Then mi katawa. Then ang tana pa jud ko nga no, unsa day celebration sa sulod. Mingon si Kay, basta mahibal-an na rana nimo. Pagsulod sa entrance, nanlakaw na mi sa direction sa function hall. Wala kay ko'y makita sa gawas, pero pag-abot sa pultahan, gipauna ko nila og sulod. Sakto jud nga mo'y pag-entrance nako, nikalit og abre ang suga og nadunggan nako sila og grito, happy birthday. State of shock jud ko. Kay first time to nga naa sila'y pakulo nga ingon ato. Kumpleto ako ang pamilya ug ang pamilya ni PJ. Halos naapod tanan namo nga mga close friends. Gisugat ko ni PJ o gidala sa tubangan. Nagunit na siya og mic samtang ang isa kay nagunit sa kuwang kamo. Ug mingon siya nga, yan, Bow, permi na kong ginaingon sa imuha kung unsa ka ka-special sa kong kinabuhi. Isa ka sa mga naghatag og direksyon og nagpabiling rason nga padayon kong naningkamot. Ikaw ako ang gusto makauban sa ako ang ugma og pohon. Day nagikuha si PJ siyang bulsa ug niluhod na siya sa kuang atubangan. Will you marry me? Ingon ni PJ og giaprihan ang box sa singsing. Mitubag ko yes. Yes. Tubag nako while nagtulo ako ang luha. Gisot na dayon ni PJ ang singsing sa kuwang. Ug proud ko nga ako ang gipakita sa tanan ako ang singsing. Kabalo naman ko nga moabot jud ang adlaw nga mag-propose si PJ sa ko. Pero lahi raman di ay ang feeling kung mahitabo na sa imuhang atubang. Nag-cheer ang mga tao sa palibot. Malipayon ang tanan og kudos kaayo sa mga artistahin ako nga pamilya og barkada. Hagbay ra day sila nga nakabalo sa plano ni PJ pero wala man lang bisan isa ang nitembre sa kuha. Pareho ming dako og pagsalig sa matag usa. Mangwala ra sa amin nagpakasal dayon. After sa naitabong proposal, nilarga ko sa abroad. Maayo raman kaayo ang pagsabot namo ni PJ sa paglakaw nako. Nainig uli kay magpakasal na dayon mi. Namaning kamot mi og savings para na mi kasugod usa magtukod og kaugalingong pamilya. Milabay lang ang duha ka tuig nga wala ma. Okay man ming duha ni PJ. Wala ra koy nabating kakulian sa moang relasyon. Kung unsa mi sa sugod og hangtod sa nakauli ko, maora jud ang excitement nga namin duha. Pag-uli na ko sa Pilipinas, subay sa plano, magpakasal na mi ni PJ. Nakakontak na mi og wedding organizer. Naanay date amo ang kasal. Og nakapabook na mi sa cathedral. Adlaw na lang ang gihulat para sa naka-schedule na prenup photoshoot na. Baysa na sabutan, tungaan na mo ang gastos ni PJ kay nangandoy lagi mi og grande nga kasal. Wala man noy problema ang kwarta kay pareho man ming duha nga naay savings. Nakaplano na pod kung asa may magpatukod og balay human sa kasal. Halos tanan na ready na og napangandaman na. Isa lang ang wala. Ang third party. Nagkuyog mi ni PJ sa bake shop kung diin tilawan ang cake para sa mahimong wedding cake namo. Busy mi og tinan-aw sa nagkadaiyang designs pero kalit lang nga naay ni sampit sa kong pangalan. Tingog sa babae nga naa sa kong likod. Paglingin ako, nakita nako ang isa ka buntis na babae.
Siguro mga naato sa 5 or 6 months na. Wala ko ila sa babae, pero gikulbaan ko og taman. Grabe ang tutok sa babae kay PJ, maong akuan na lang pong gilingi. Pero mas na-surprise ko sa reaction niya na murag nakakita og multo. Nang luspad siya nga na siya kijod kaayo ang mga ta. Bo, mo na ingon ako. Nanay na sulod sa kong nahuna pero grabe na kong ampo nga dili lang jud unta itugot sa Ginoo. Wala ra ni tingog si PJ pero sagol ang kahadlok sa iyahang itsura. Ni-action ko og lakaw paingon sa babae pero dali ra kaayo nakapugong si PJ sa kuang kamot. Duda na ko. Kabalon ako sa meaning sa tanan. Gikan sa tinanawan og lihok ni PJ, kabalo kong siya ang amahan sa gibuntis sa babae. Unsay angay na akong mahibalan. Pangutanan akong PJ pero hinayra ko ang tingo. Kay naidaghang tao sa sulod sa bake shop. Ug nabantayan na akong nagsugod na sila og tanaw sa mua. Siya ang amahan. Nangutan ako. While nagtanaw ko sa babae, while gitudlo na ako sa PJ. Nitando ra ang babae. Maingon si PJ nga, Bo, let me explain. Nisulay og pugong sa ko si PJ pero wala na nako napugngan nako ang kamot og nilargo na siyang no. Og ako siyang giingnan nga cheater. Moray nakaya nako nga istorya sa kay PJ og nilargo nako gawas sa siya. Perting tulo sa kong luha while nagdagan ko paingon sa sakyanan. Nigukod si PJ sa kuha og gigunitan ako ang kamot og nibabag siya sa kuang dalan. Pero giwaklera na ako siya. Ug ako siyang giingnan, wala na kay angay pang i-explain. Cheater ka. Giilad ko nimo. Gibuang ko nimo. Walay undang akong luha og puno sa kasakit akong gisingkahan si PJ. Tubag siya nga, Bow please. Paminawas ako. Dugang hangyo niya ug niluhod pa siya sa kuang atubangan. Ug ako siyang giingnan, wala ko'y angay na paminawon pa PJ. I-cancel ang kasal. Walay kasal na mahitabo. Bug ato nga desisyon nako pero mao ang dapat. Nigakos pa siya sa ko mga tiil while nagluhod lang gihapon. Pero mas ni pagtibabaw ako ang kalagot o kasakit kaysa sa pagmahal. Ug ako siyang giingnan, buhuyin ako mintras na apa ko'y respeto sa kuang kaugalingon. Isulayan ako siya og wakli pero wala di siya plano nga mubuhi. Ug ako siyang giingnan, buhuy ko. Uno, medyo ni dako na pag-ayo kontigo. Ang gipangtan-aw na mi sa mga tao. Dos, ayaw paabota og trust PJ. Buhi ko. Tagsar ko masuko. Tagsar ko magpakita sa akong bad side o kabalo si PJ kung kanus ako dili angay na kontrahon. Sumoto, ng hinay-hinay na niyang gipaluagan ang pagpugong sa kong tiyan. Maong nakaya na nako na iwaklit siya. Dali ra kay ko nakasulod og nakapaandar sa sakyanan. Maayo na lang gani, kaya kuha nga mo ang gigamit pagpaingon sa bake shop. Maong dali ra kay ko nakalakaw og nabiyaan sa PJ. Lisod kaayo mag-drive nga maghilak, maong nihunong ko sa unahan og gipagawas nako akong gipati sa manibela. Tiyapaw nga as in na tiyapaw jud kaayo. Bisan ka isa wala dyan isulod sa akong imagination nga magbinuang sa kuha si PJ. Taas kaya akong paglantaw siya. Sa ingon ato lang ang panghitabo. Mura og samin nga nangapulpog sa pino akong pangandoy para namong duha. Niuli ko sa balay. Naabdan ako si mama sa sala og nigakos ko largo siya. Mura kog batang gamay nga nagpalaban sa inahan. Nangutana akong mama, naunsa ka?
Pero padayon lang kog hinilak og pipila pa ka minuto ay ha nako nakaistorya kay mama. Ug giingnan nako kung mama. Nagbinuang si PJ mang. Naa siya'y nabuntisan. Wala na mitingog si mama na mura ba og dili bag-o siya ang nahibalan nga nakabuntis si PJ. Nibuhi ko kay mama. Nangutana ko, nakabalo na ka ma? Nitando lang si mama. Tinangutan ako balik sa kong mama. Dugay ra. Nitando siya og usap. Tinangutan na pa jud ko. Kabalo si papa. Sa ikatulong higayon, nitando siya. Speechless ko. Mas nisamot kabungkag ang ako ang kalibutan. Abi na ko og sakit na ang mailad sa fiancé. Masakit man di ay ang taguan og sikreto sa kaugalingong pamilya. Nagmatara day ko og buntag na blind pa sa buta. Nagdagan ko paingon sa kong kwarto og dali ra kayo na akong nalakang pultahan. Siguro wala na ko na itsura sa sige na ko ginila, pero wala ko ilabot bisan unsa pa man ang maistorya sa laing tao or bisan sa kuang pamilya. Nasakitan ko. Gipasakitan ko sa mga tao nga pagtuon ako mao'y mo pangga sa kuha. Hangtod sa hangtod. Day nanuktok sa pultahan ako mama. Ug gitawag ko niya. Yen, aprihe paliho. Hangyo niya samtang nagsige gihapon og pihit sa doorknob. Pero naglingkod lang ko sa salo ug nagsandig sa pultahan. While walay undang ang pagtulo sa kuwang lupa. Dili pa ko anda makadungog ug bisan unsa nga explanation or comfort sa bisan kay kinsa. Gusto lang nako ang mag-inusara. Halos wala ko natandog sa kong gilingkuran sa milapay nga pila ka minuto. Nihunong na lang si mama og panuktok sa gawas. Kabalo kong nabalaka siya sa kuha. Kabalo kong pareha nako. Nasakitan po siya. Pero dili pa jud nako kaya na mo atubang ug magpakaaron ino na okay human sa panghitabo. Murag nahugno akong kalibutan. Naguba ako ang pangandoy. Wala nang kabalo kung asa ko paingon ug asa ko magsugod. Gahilak ako ang kasing-kasing pero halos wala nay luha nga mitulo sa kuwang mata. Nilargo na ko og pack sa kong gamit ug ang ready to go na bag na nako ang ako ang gisudlan sa kong sinina. Na namanggod ko'y bag na pang-outing lang na nada ay mga pangkaligo na outfit o ang tanang skincare na kailangan nako mag-travel. Wala pa kabalo kung asa ko paingon pero gusto na ako ang mupalayo. Pagawas na ko sa kong kwarto dayon na og sagdan. Tanan sila nanlingi sa kuha. Dali-dali si mama og duol sa ko og nigakos. Wala siya istorya pero grabe ang kahigpit sa iyang gakos para ipa-feel sa ko na wala ko nag-inusara. Nitulo na pag-ayo akong luha. Niduol na pod si papa sa mua og ni-appeal siya og gakos sa kuha. Ingon ako ang papa. Ngayon, narami permi ni mama nimo. Wala ka nag-inusara. Ug mingon akong mama, ayaw na og lakaw na. Mas mosamot mi og kabalaka kung naa ka sa layo sa ingon ana nakahimtang nimo karon. Pero gigakos ra nako sila. Ug mga pila pod ka minuto usa nako na kaya og istorya. Hatagi sa kog panahon mang bang gusto sa ko mo palayo. Ayaw lang mo og kabalaka sa kuha. Ma-okay raligi ko. Muna itubag na ko sila ha. Namurag wala na itingog na mugawa sa akong papa. Umingon akong papa, basta mag-amping ka permiha. Dili ka magpasaga. Dayon ni buhi na siya sa kuha. Nangunta na ako mama, asa man ka paingon karon? Tubag ko nga, wala pa ko kabalumang. Basta sa layo dere. Gusto lang nako mag-inusara usa.
Tubag akong mama nga, mabalaki mi sa imuha ba? Ayaw na lang lagi og lakaw. Maayo nang naami na makatan-aw sa imuha pirme. Ug akong giingnan akong mama nga ma-okay ra lagi ko mang. Pagbigay lang ko ninyo karon. Muuli ra lagi ko. Nagsunod sila sa kuha sa pultahan hangtod sa sakyanan. Ako na dayong giitsa sa backseat akong bag o giandam ng susi. Giabrihan na din ako ang gate. Giyakos pa ko gusab ni mama na perte na po niyang gila. Ug ako siyang giingnan, muuli ralye ko mang. Ayaw lang mo gabalaka. Hatagi lang ko og panahon nga madawat ang nahitabo. Dayon ni sulod na ko sa sakyanan. Wala itumong ako ang lakaw. Wala ko kabalo kung asa ko paingon. Nalabyan na nako ang pila ka munisipyo og city. Muhunong lang og kinahanglan na magpagas. Layo-layo na jud og hapit nako naabot sa kinadak-ang city. Hot gyapon kay akong dugan. Niduyog pa ang FM music na halos sad song ang ipangtugtog. Nahuna-huna ako na mutabok sa Pikas Isla ug mulargo na lang sa resort. Gusto na ako sadapin sa dagat magpundo. Maong ni diretso nako sa may ferry boat ug wala ray oras na abot nako sa Pikas Isla. Wala ko dalang pagkaon, maong namalit na lang pud ko sa gawas ug bisan unsa na lang ang mabunlot sa convenience store. Halos gihurot po na ako og karga sa basket ang nakadisplay na beer in can. Kabalo ko nga naay corkage fee ug bawal ang pinalit sa gawas na limnon, maong ako ang gipalahi ang drinks ug gibutang nako sa ilalom sa kumbag. Human makumpleto ko ang mga pinalit, nibiyahin ako pa resort. Nakalusot ra ko ang drinks ug nagbayad ra ko sa corkage fee sa ako mga pinalit na pagkaon. Nagkuha pod ko og cottage ug giguide ko sa staff nila. Human gipakita ang room kay gihatag na sa kuang susi. Kapoy kay ako ang paminaw atong adlaw. Dili lang sa physical na aspeto, kundi sa tibuok na akong pagkatao. Kapoy ako ang utok ug ako ang kasing-kasing. Mura ko og nahotdan og kusog pagkasirado sa pultahan. Diretso ko nga nihigda sa kama ug nagtutok sa kesame. Human kay nahihinay ni dayon nga nidagayday akong luha. Nagsagol ang kalagot ug kasakit nga akong gibati. Taw-taon ni bangon ako ug ako ang gipagawas ang tanang ilimnon ug pagkaon na akong pinalit. Dili jud ko manginumay pero mura og nahimong juice ang beer. Wala ako sabot sa akong gibati atong tungura. Ingon ato gali kung taas imong expectation pero sa isang iglap kay ni kalit og kaugno. Ako ang gikuha akong phone ug gitutukan ng screensaver. Picture to namong duha ni PJ human siya nagpropose sa kuha. Abi man ako og mahimong party si PJ hangtod sa pinakaulahian na page sa kong libro. Dili man di ay. Taman raday siya sa pipila ka chapter. Mura jud og gikumot sa kasakit akong dugan. Gibalikan ako og tanaw mo mga pictures sa akong album. Perti man namo ka malipayon. Napami mga daghang pictures na naka full uniform mi pareho. Ug mao bi adjud unta nga maong plano sa prenup nga ako maka-uniform og nurse ug siya sa pulis. Pero taman na ra jud ay sa plano. Wala man unta ako nagkulang. Maayo man ang pagpananghid nako sa iyaha sa akong paglakaw pa abroad. Maayo man kaayo among sapot. Pero nganong ingon ato man ang gidangatan. Nganong wala man siya nakahulat. Ingon siya nga ako ara siya ug iya hara ko. Ingon siya magpaabot siya sa adlaw sa mong kasal. Usa nako ihatag sa iya ang pinaka-valuable na gift. Ingon siya ako ang iyahang ugma ug iyahang puhon. Pero ngano man. Puno og pangutana kong utok. Nakahurot na pud ko og pila ka kanya beer pero wala man gihapon nawala ang kasakit. Ako anang gi-off ang airplane mode sa akong phone ug walay undang ang notifications. Unang nisulod ang tawag sa akong igagaw. Ako na lang pong gitubag. Nangutana siya kung asa ko ron. Mitubag ko nga naasa layo. Ina silang mamang
na okay ra ko. Dinanguta na siya na si Kuya PJ dire nangita si Muha. Unsa akong ingon? Mitubag ko nga ing na siya nga busted siya. Ug ako anang gibalik sa airplane mode akong phone. Then ako ang giit siya sa tunga sa idanan. Gikuha na ako kong tupi sa bag ug nag-ilis na ko og pangkaliko. Nagtapis ra ko og shawl. Gibilin ra na ako akong phone sa sulod sa room. Ug ang purse lang nga naay sulod nga susi ug pitaka ko ang gitala. Ngit kita sa gawas, daghan og mga bisita nga nag-overnight. Bibo sila sa nagkadiiyang cottage, pero minus na ang tao sa daplin sa baybay. Bugnaw ang hangin pero init ako ang lawas. Gitanggal na ako ang shawl ug ako ang gihapin sa balas. Galingkod ko nga nagtan-aw atbang sa mga city lights. Sukad-sukad wala ko nag-inusara sa daplin sa baybay. Permanente kong naay kauban ng mga barkada. Pero atong higayuna, wala ko gi-contact maskin isa. Gabalik-balik og flashback sa kong utok ang amuang mga kaagi ni PJ. Sukad sa sugod, hangtod sa panghitabo atong adlaw. Kung unta damgo lang, pero realidad na jud iyahang pagpangilad sa kuha. Ang iyahang anak sa ubang babae. Padayon nga nagtulo akong luwa. Lami kay Shagat. Nagtsapaw na ko og hinila. Kabalo kong walay makadungog kay saba pod ang dagat ug naay mga video kihan sa uban na cottage. Gikapoy na kaayo akong nanguna. Kadahapak sa balod sa baybay, mura ginaimbita ko sa dagat. Sa lalom. Sumotong gipili na nako ang purse ug tsinelas kauban sa shawl. Ug hinay-hinay na kung nagpaklay paadto sa tunga sa dagat. Sa tinuod lang, lami na kaayo ipahuway atong tungura. Gusto na nakong mopahulay.